Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting this June 17, 2026. At akalain mo noon, matapos ang kalahati ng taon, papunta na tayo sa 7th month ng taong 2026. Ang bilis ng panahon, ang dami nangyayari, but patuloy pa rin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating kanya-kanyang mga buhay. Before po tayo mag-start, ako po ay announcement lang po. Sa 28 po, sa dadating na 28, end of the month po ay ang ating celebration ng 10th year church anniversary. So, wag po kayong mawawala. Sister Tina and Elaine and family, sana po ay maka-join kayo. Please join us po sa celebration ng ating simbahan sa anniversary. Pa-message na lang po ako for confirmation para po may dagdag kayo ng family niyo po sa listahan. So sana po ay makasali kayo sa 28 po 'yan. 8 o'clock to hanggang hapon po 'yang celebration natin sa First Pacific. Do sa i-send ko na lang po yung details mamaya sa inyo po. And hopefully po ay maka-join kayo buong family niyo po. Again, para po sa iba, ay wag po kayong mawawala sa 28 kasi nga po ay ating anniversary po natin. So please pray sa mga gawain, sa speakers, lalo sa mga kasi maraming bubuhatin from our church. And hopefully, walang mangyaring disgrasya at hindi masira ang ating mga kagamitan. So pag-pray niyo po yun, yung celebration, and syempre yung ating fellowship during that time. Alright? Yun lang naman po announcement natin sa gabing ito at tayo po yung magsimula na. Hinihiling ko po ang lahat na manatili at tayo po yung manalangin sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan at katapatan. Kahit na minsan ay litong-lito na kami at di namin mantinihan ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Lumalapit kami, hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang aming kalakasan, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming puso at isip upang marinig ang iyong salita. Hikayatin mo kami at sariwain ang aming pamampalataya, Panginoong Hesus. Hindi namin kakayanin to ng kami-kami lang. We need you in our life, in our work, in our studies, in our family, in our community, in our church, in our ministry, and everywhere we go, we need you, Lord. Sa gabing ito, Panginoong Hesus, gabayan niyo po kami at huwag niyo kami papabayaan, Panginoon. Lord, cover us with your most holy and precious blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Alright, so maraming salamat po. Meron po bang gusto mag-share ng kanilang mga praise item or praise report sa gabing ito? Meron po ba kayong pasasalamat sa ating Panginoon na gusto nyong i-share? Ako meron. Okay, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung FS report ay na-present namin kanina sa client through Zoom meeting. At saka naintindihan naman ng client ang aking report. Kaya I really praise God dahil natupad din yung matagal na namin plano na mag-Zoom meeting with the client. Kaya thank you Lord for everything. Okay, maraming salamat doon. Meron pa po ba gusto mag-share ng kanilang praise report or Thanksgiving item? Okay, kung wala na, tayo po yung magsisimula na. Wala na po bang habol? Okay, sige. Hopefully next week meron. Marami tayong praise report. So our topic for this evening is kapag wala ka ng lakas. Diba? Parang mala Nora Honor ang atake nito, 'di ba? Kapag wala ka ng lakas. Ano ba ibig sabihin pag wala ka ng lakas? Naalala ko si Aubrey pag sinasabi niya, "Daddy, pagod na ako, Daddy." Natatawa ako palagi pag naalala ko 'yon.
Bata ka pa, anong alam mo sa pagod? Or bakit mo nasabing pagod na pagod ka na? But for the rest of us, sa mga matatanda, siyempre marami ng experience, is medyo ano 'to, medyo close at home itong tanong na 'to or sa bigkasing ito na kapag wala ka ng lakas, as in talagang pagod ka na, as in totally drained ka na, either physically, emotionally, mentally, spiritually, financially, you're drained. As in talagang parang isang boksingero na lumalaban sa boxing ring na binigay na yung todo, wala na, hindi na kaya, nakatayo na lang pero hanggang sa mahimatay dahil wala na. As in totally drained ka na. But the topic this evening, kapag wala ka ng lakas, ano, hits differently because it is not just the physical drain or yung physical na pagod, kundi it's also the emotional pagod, the mentally pagod, the spiritual pagod. And madalas dito di natin pinag-uusapan 'to bilang tatay, konti lang ang tatay dito, pero bilang tatay hindi ka puwedeng mag-ano, maghina-hina. Kasi ang tingin ng tao 'pag mahina ang tatay is ayun nga, 'pag naging ano, is weak or whatever. Hindi nila na alam na ang tatay, tao lang rin, nanghihina. But, makikita natin ang text natin sa Isaiah 40 verse 29 to 31. In short, ang ibig sabihin po nito sa sinabi ng Biblia, siya'y nagbibigay ng lakas sa nanghihina at nagdaragdag ng kapangyarihan sa walang kalakasan. Kung maalala niyo yung kantang Give Thanks, ano ba yung Give Thanks? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Diba? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. So it always boils down, pumupunta at binabalik palagi natin, ang kalakasan talaga natin, hindi sa kakayanan ng ating physical na pangangatawan or sa intelektual na ating kakayanan, kundi palagi itong bumabalik sa ating Panginoon. So, sa mga pagkakataon sa buhay, na parang gusto na nating sumuko, 'di ba? Madalas maraming ganyan, marami. 'Di ba, na gusto ng sumuko, pagod na ako, I want to rest, I want to relax, tama na, ayoko na. Nananalangin tayo, pero parang walang nangyayari, walang sumasagot, 'di ba? Parang, Lord, nandiyan ka ba? Naririnig mo ba? Naglilingkod tayo pero pagod na tayo sa ministry, sa work, sa family, sa relationship. Minsan kahit magbasa ka ng Biblia o nananalangin ka parang wala na, as in wala, pagod na ako, parang drain ka na talaga. Ang ating buhay, ang mabuting ang mabuting balita ay hindi hinihintay ng Diyos na maging malakas tayo bago niya tayo tulungan. So yun yung misconception na kailangan maging mahina ka muna, hindi eh. Ang kanyang espesyal na gawain ay palakasin ang mga nanghihina. So ano 'to, ang ibig sabihin po nito is, sabi nga sa Biblia, God is close to the brokenhearted. Nandito siya pumunta siya sa mundong ito para sa mga mahihina, para sa may sakit, may pinagdadaanan, mga broken, pumunta sa mga kasalanan. Yun ang pinunta ng Panginoon dito. Siyempre kasama na rin yung mga magaling, pero ang priority niya talaga yung mga people na lost. Kaya nga kung maalala, the parable of the last sheep, the parable of the last coin, the parable son, yung mga naligaw, nawala, naghina, nasira, nawasak, yun yung mga pinuntahan niya. Mga sinners para sila ay tanggalin sa ah, road ng distraction para sila ay ma-save sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. So sa gabi ito, I want to give you again 3 points. Ito yung tinatawag natin, yung style kasi na ginagawa ko sa inyo mga kapatid is 3-point sermon. Minsan may 4 point pero 3 points tayo pag prayer meeting, pag sermon 4 points. Minsan mas marami pa. So point number 1, inaamin ng Diyos na may mga panahong manghihina tayo. Sabi sa Isaiah 40:30, maging ang mga kabataan ay mapapagod at manghihina. Hindi naman kasalanan at problema ang mapagod. Kasi normal lang naman mapagod, 'di ba? Yung iba
pagod dahil sa nagtrabaho sa labas, mga construction worker, napagod katawan. Iba sa pag-aaral, todo focus, nagsusunog kilay nga, 'di ba, napagod mental. Or iba naman, napagod sa emosyonal kasi ikaw nagmamahal ka, nagbibigay ka ng pagmamahal pero hindi naman nababalik yung pagmamahal na kailangan mo. So you're love deprived. Uhaw ka sa pag-ibig lalo sa either sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Yung iba naman spiritually, uhaw, pagod. Normal lang maging mapagod mga kapatid. Ibig sabihin nun kasi may ginawa ka. Hindi ka naman mapapagod na wala kang ginawa, 'di ba? Nakahiga ka lang, mapapagod ka ba dun? Siguro maboboard ka pero hindi ka mapapagod kung buong araw ka nakahiga. Pero 'pag ikaw ay gumalaw, may ginagawa ka, nakakapagod talaga. Lalo na yung pagod mo na parang walang nangyayari, 'di ba? Alam niyo 'yun, yung ginawa mo na minahal mo naman, 'di ka naman minamahal pabalik. Nag-aral ka naman pero parang wala naman nangyayari. Nagtrabaho ka pero parang 'di ka naman umaasenso. 'Di ba mga gano'n, maraming mga pangyayari. Pero bottom line mga kapatid, hindi po kasalanan ang mapagod. Maging ang mga dakilang lingkod ng ating Diyos ay dumaan sa pagkapagod. Si Jesus himself napagod nga, 'di ba? Kaya nga natulog siya, 'di ba? Natulog siya, nagpahinga. Yung naalala niyo yung natulog siya dun sa bangka bago maging ano, bago yung kwento na Peter walk on water. Elijah, nais niyang mamatay sa ilalim ng puno sa sobrang kapaguran. Si David, maraming beses na pinanghinaan ng loob to the point na sinira niya ang kanyang garment, yung damit niya, kasi Lord, pagod na ako. Si Paul, nagsabi siya ay lubhang nabigatan. Bilang church, kasama sa Church of the Nazarene or Nazarene, naniniwala tayo na ang biyaya ng Diyos ay gumagawa sa tunay na tao, hindi sa perpektong tao. Alam ng Diyos na mapapagod tayo. Alam niya yan. Kasi nung nandun tayo sa Garden of Eden, mga kapatid, yung Garden of Eden kasi is the perfect talaga ang Garden of Eden. Hindi ka tumatanda, hindi ka namamatay, hindi ka nagkakasakit, walang away, walang gera, walang patayan. Yung lion, hindi nang nagdudukman ng tao. Yung tao, hindi pumapatay. Kasi fruits, parang ano sila fruits, vegetables, yun yung mga ano wala siyang pinapatay na ano, para lang kumain because binibigay ng Panginoon lahat sa kanila, protektado sila. Pero magtataka ka bakit may serpent, di ba? Yun yung alam ng Diyos, hindi naman mangmang ang Diyos. Alam ng Diyos na may serpent, pero hinayaan niya yon. So, to be honest, alam ng Diyos, manghihina tayo. Kaya nga, nung sinabi niya, come to me, come to me and I will give you rest. Ibigay mo sa akin yung mga problema mo and I will give you rest. Ako ang magbibigay sa'yo ng kalakasan. Abide in me and I will abide in you. Diba? Seek ye first the kingdom of God. May mga bahagi ba, may mga bahagi ka sa buhay natin ngayon na kinikilala na yung ano, tawag dito, sa buhay kasi natin, again, normal mapagod. Ang hindi normal is manatili kang pagod. Di ba? Alam mo yun? Normal ang mapagod. Ang hindi normal is manatili kang mapagod. Normal magkasala, pero hindi normal ang manatili ka sa kasalanan. Nagets niyo po ba? Normal na pagod kasi hindi naman kasalanan mapagod. Kasi pag sinabing pagod ka, may ginagawa kasi. Nagtrabaho ka, nag-aral ka, ano ka. Ang hindi okay is pag nanatili tayong pagod. Ibig sabihin nun, may problema. Bakit pagod ka palagi? Physically, sabihin natin. Bakit ka palagi pagod physically? In short, di mo nire-respeto yung katawan mo. Hindi ka nagpapahinga ng tama, kumakain ng tama, kaya ka laging pagod. Sabi sa Bible, take care of your body because your body is the di ba? Temple of God. Mentally, bakit pagod ka lagi mentally? Kasi hindi mo inaayos yung tamang pag-aaral siguro o pag-iisip. Lagi ka na lang may anxiety, lagi ka na lang namomroblema, lagi ka na lang galit, lagi ka na lang namomroblema, lagi ka na nag-iisip, may anxiety ka na. May mga ano yun kasi 'pag masyado tayong
pessimistic or subjective or palagi tayong negative, talagang maapektuhan yung pag-iisip natin. Emotionally. Bakit ka pagod emotionally? Ibig sabihin nun, may ginagawa ka o may sinishare mo yung emotion mo, pero walang reciprocal, hindi nagkakaroon ng palit. Bigay ka ng bigay, mahal ka ng pagmahal, nagmamahal ka ng nagmamahal, nagpapatawa ka ng nagpapatawa, pero hindi naman bumabalik yung pagmamahal sa'yo. Nag-gets niyo yun? Na minahal mo asawa mo, minahal mo anak mo, pero yung asawa at anak mo hindi ka minamahal pabalik, nakakapagod din yun. Di ba? Hindi lang yun. Spiritually, paano ka napagod spiritually? Kasi you're spiritually having battles. And spiritual battles po ay yun yung pinaka-delikado kasi most of the time, hindi natin kayang labanan spiritually. Kasi nga spiritual. Sabi sa Bible, we are not fighting from flesh and blood alone, but by the Spirit. Ibig sabihin, naglalaban-laban yung spirito natin. Naglalaban-laban yung the good and the bad. And to be honest, may ending na. Alam na natin ang ending. Talo si Satan, talo ang kasamaan, talo ang kasalanan. Pero ba't parang palagi na lang natin naiisip na, I'm not enough, I'm not good enough, blah, 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 blah. So nagkakaroon to ngayon ng effect, not just sa physical, emotional, mental, and spiritual, buong pagkatao natin naapektuhan. Normal mapagod, ang hindi normal is manatili kang pagod kasi hindi mo inaayos. Hindi nagkakaroon ng reconciliation at hindi naaayos yung kailangan maayos. Again, alam ng Panginoon mapapagod tayo. Pero dahil alam niyang mapapagod tayo, nagbigay siya ng solusyon. Ang solusyon, lumapit ka sa Kanya at siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan at ng peace. Point number 2, ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na lakas. Hindi extra Diyos, hindi cobra, hindi alak, hindi drugs. Although ang sarap sana nun para kahit saglit lang ng kapaguran mo ay magkaroon ka ng peace at ng katahimikan. Pero FYI, I tell you now, based on experience, saglit lang po yun. Hindi siya panghabang buhay. It's a temporary fix. Pag inom ng alak, yosi, drugs, at kung ano-ano pang mga bagay is only temporary. Yes, it will numb you from that pagod, from that hurt, from that pain. But sa akin kasi hindi tumatagal ng 1 hour. Bumabalik na naman. Dati dati. Dati yon, dati. Sabi sa Isaiah 40:29, siya ay magbibigay ng lakas sa nanghihina. Nanghihina ka ba? Ako nanghihina. And that's why we need to come closer to the Lord. Because siya ang magbibigay ng kalakasan kailangan natin. Minsan nakakahiyan lumapit sa Diyos. Minsan parang, Lord, ayako na lang. Gusto ko na lang mamatay para tapos na. Madaling ganun eh. Madaling magsabi. Actually, madali lang gano'n. Ganun mo na sa sarili mo. Diba? Patay na, tapos na agad. Pero, anong repercussion nun? Yun yung natin. The killing yourself or suicide is, a loser or yung, tawag dito, ano bang tamang term ko doon? If I may use loser, that's quitters never quit. Yan yung ng quitters eh. Yan yung exit point, easy exit point ng mga loser or ng mga quitters is to suicide. Yes, matatapos ka agad yung sakit mo physically in the physical realm, pero spiritually pupunta ka agad ng impyerno. Because alam naman natin na pag ikaw nagpakamatay, diretso ka ng impyerno noon. Suicide is diretsong impyerno kaya nangyari kay Judas Iscariot. Nagpakamatay siya. Hindi na siya wala siyang redemption, wala na siyang dumiretso. Pwede pa siya sanang mapatawad eh. Pero nagpakamatay siya, ibang topic din yun, medyo malalim na topic din yun. Pero bottom line, hindi yun ang solusyon upang ikaw ay hindi mapagod. Ang nun is pumunta tayo sa tunay na nagbibigay ng kalakasan at ng ano ba Tagalog ng peace? Ano ba Tagalog ng peace?
Yun, peace. Kapayapaan. Kapayapaan. Now, hindi sinabi ng talata na hanapin mo ang lakas sa sarili mo. Hindi mo makukuha yung kapayapaan na yan at yang kaginhawaan na yan at ng kalakasan na yan sa sarili mo. Sa alak, sa drugs, or kung saan man, hindi mo makikita yun doon. Siguro may ano nga temporarily, but hindi naman natin kailangan temporarily. Pagod na tayo sa mga temporary or instant, diba? Kailangan natin is the permanent solution, which is yun nga yung inaan ng Panginoon na siya ang magbibigay. Para siyang yung water of life, a water that never dies, 'di ba? Pag ikaw, sabi nga sa well, nung sinabi doon sa babae sa Samaritan woman, those who drink in my cup will never thirst, 'di ba? Kapag tayo ay mahina, which is siguro sa inyo, hindi ko alam sa gabing ito, baka nangihina kayo. Ako, to be honest, nangihina ako. Wala na akong gana. To be honest, wala na akong gana. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng kailangan nating lakas. Yun na lang ang pinangahawakan ko sa mga pagkakataon ito. Ang Panginoon na lang. Pagod na tayo. May mga panahon na tayo pagod na. Na gusto na lang natin pumikit at di na lang dumilat. Pero hindi yun ang solusyon. Ang solusyon, lumapit tayo sa Diyos, manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo sa Diyos ng kalakasan upang tayo ay ma-renewed at mapalakas ng Niyang presensya upang magamit ang buhay natin para sa Kanyang kapurian. Minsan hindi agad binabago ng Diyos ang sitwasyon natin. Minsan kailangan natin na maghintay. Pero remember, binabago niya ang ating kakayanang harapin ito. Sometimes, hindi tatanggalin ng Diyos ang problema sa iyong harapan, kundi gagawa ang Diyos ng pagkakataon, ng opportunity na ikay lumakas para ikaw ang maka-breakthrough dun sa pagsubok na yung pinagdadaanan. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. When we are weak, He is strong. Remember that. Ngayon, the question is, saan ka kumukuha o umaasa ngayon? Umaasa ka ba sa iyong sa sariling kakayanan o umaasa ka sa kakayanan ng iyong Panginoon? Kasi kung titingin ka lang sa sa sarili, hindi po talaga natin kakayanin to. Magkakaleche-leche tayo kung sarili nating kakayanan ang ating papairalin. Kailangan natin ang Panginoon. Because sa Panginoon lang natin makukuha ang tunay na kalakasan, tunay na kapayapaan at tunay na solusyon sa mga hinahanap nating problema sa mundong ito. Point number 3, last but not the least. Ang naghihintay sa Panginoon ay nagkakaroon ng panibagong kalakasan. Those who wait upon the Lord will renew their strength. Sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang nangihina sa Panginoon ay magbabagong lakas. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi pagiging tamad. Hindi po kasi sinabing wait upon the Lord is wala ka nang gagawin or magiging tamad ka na lang. Ito ay pagtitiwala kahit hindi pa nakikita ang sagot. This is, you trust God even though you're not sure what's happening. Kasi to be honest, sino ba nakakaintindi sa Panginoon? Wala naman eh. Kaya nga may theology para aralin. Pero kahit may theology ka, hindi mo pa rin maunawaan kung ano ba ang Panginoon. Alam lang natin ang Diyos natin ay tapat, tunay at tapat noon, ngayon at pagpakailanman. Alam lang natin na ang Panginoon natin ay mahal tayo, nawangis tayo ng Diyos. Ngayon dapat ikaw mismo masabi mo, sino ba ang Panginoon sa buhay ko? Sino si Jesucristo sa buhay ko? Sino siya sa akin? Alamin mo dapat yan, dapat alam mo yan, sino ang Panginoon sa'yo. Kasi kung hindi mo alam kung sino ang Panginoon sa'yo, paano mo mapapanindigan ay ang pinaniniwalaan mo when that time comes that people will ask you, who is God to you?
Meron tayong responsibilidad mga kapatid na i-share sa mga tao ang salita ng Diyos. Hindi po tayo nandito sa mundong ito para lang wala lang, magcho-church lang ako, ay hindi ko kasi gusto yung church ko, ay ako sa pastor namin, ay ako sa simbahan namin. Hindi po yun eh. Meron tayong responsibilidad bilang mga Kristiyano na intindihin, alamin at ipamuhay at i-share ang mga salita ng Diyos, mga mabuting balita. Paano mo masasabing pupunta ka ng langit kung hindi mo naman shinare ang gospel sa ibang tao? Hindi po yan attendance sa church, magbibigay ng pera sa simbahan, or magpapapray ka sa ibang tao. Salvation is not transferable, it is not hereditary, it cannot be bought by money or your attendance because it is a relationship deep and rooted sa Panginoong Hesus. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Hesus at hindi mo siya kayang ipamuhay at panindigan sa mundo, paano mo masasabi na pagdating ng panahon pupunta ka ng langit? We are not here just to sit around, to just listen. We are here to move forward, to share the gospel throughout the nation, baptizing them by the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Meron po tayong importanteng misyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. It is to share the gospel throughout the nation. Pangkukunan natin ng lakas ang Panginoon, hindi ang ating kakayanan. Manghihina tayo, okay lang tayong manghina kasi di naman kasalanan manghina. Ang kasalanan ay manatili tayong nanghihina. Remember, ang paghihintay sa Panginoon ay hindi pagiging tamad, because ito ay kahit hindi ka pa hindi ito ay pagtitiwala kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Hindi tamad ang paghihintay sa Panginoon kasi pananalangin kahit pagod, pagsunod kahit mahirap. Remember those three. Pagtitiwala kahit hindi pa nakikita ang sagot, pananalangin kahit pagod, pagsunod kahit mahirap. Sabi nga ng stepfather ko, follow first before you complain. Just trust God. Alam kong mahirap. Yung iba sa inyo nanghihina na, ayaw ko na, tama na, pagod na ako, ayaw ko na. Pero trust God. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Marami talagang buwisit sa mundo. Toxic talaga yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo. Toxic talaga yung mga yan. Environment mo, toxic talaga yan. May problemado talaga yan. Ikaw bilang Kristiyano, alam kong nanghihina ka. Pero huwag kang manatiling nanghihina kasi lumapit ka sa Diyos upang ikay lumakas muli. Mahirap, yes. Nararapat ba? Yes. Huwag tayong manatiling nanghihina kasi meron tayong Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Kapag ginawa natin itong tatlong sinabi ko nga kanina, unting-unting nare-renew ng Diyos ang ating espiritu. Sabi sa Bible, God did not give us the spirit of doubt and fear, but He gave something more. He gave the Holy Spirit. Sometimes, kailangan lang natin manahimik, umalis, para may ma-renewed. Hindi naman ibig sabihin na umalis ka is you blaspheme the Holy Spirit. Hindi naman ganun yung blasphemy of the Holy Spirit. Ang blasphemy of the Holy Spirit is na nag-church ka nga, nagtatites ka nga, siguro pastor ka nga, or pastora ka nga, or leader ka nga sa church, pero wala namang nagbabago sa buhay mo. That is blasphemy to its finest. Nasa church ka eh, wala naman nagbago, diba? Mas nakakaya yun. Remember, hindi niya laging inaalis agad ang bundok o ang gulayat natin sa harap na natin. Ngunit binibigyan niya tayo ng lakas para akitin ito. Sabi nga 'di ba, small as a mustard seed of faith, pwede mo sabihin na umalis tong mountain na to. But sometimes hindi niya
ginagawa na mawala ang bundok. Minsan ginagawa niya, bibigyan ka ng lakas upang akyatin ito. God moves in a mysterious way. 'Di ba? Ganyan ang ano ng Panginoon, hindi natin ma-comprehend kung, Lord, bakit? 'Di ba? May mga ganyang tanong tayo hindi natin maunawaan, pero tayo yung nagtitiwala sa Kanya. Kapag wala ka ng lakas, remember this three. Pag wala ka ng lakas, aminin mo ang inyong kahinaan. Maging honest ka kay Lord, Lord, ako'y nangihina. Physically, mentally, emotionally, spiritually, financially, nangihina ako, Lord. Nangihina kami. Pangalawa, honest ka na. So anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos na nagbibigay ng lakas. Umamin ka na eh. Inano mo na may problema ka, nangihina ka. So anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan, ng kapayapaan. Pangatlo, mukhang hindi nakikinig yung iba kasi maingay sa bahay. So, pangatlo, last but not the least, maghintay at magtiwala sa kanyang katapatan. Because ang kanyang mga panalangin, ang kanyang promises, hindi nagbabago. Remember na tunay at tapat ang ating Panginoon. Noon, ngayon, nagpagpakailanman. Minsan hindi natin talaga maintindihan, pero tandaan mo, tunay at tapat siya. Ang pangako niya hindi napapako. Hindi siya fake news, kundi authentic, legit ang kanyang magandang balita. Ang pangako niya ay hindi niya tayo pababayaan kapag tayo ay napapagod. Sabi nga, He will never leave us nor forsake us. And that is true noon, ngayon, at magpakailanman. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil kilala mo ang aming kalagayan. Alam mo ang aming mga pagod, luha, takot, regrets, at mga laban na hindi makita ng iba at di namin masabi sa iba. Panginoon, sa gabing ito, hinihiling namin ang iyong panibagong lakas. Palitan mo ang aming panghihina ng pag-asa. Ang aming takot na pananampalataya at ang aming pagod na kapayapaan. Lord, tulungan mo kami magtiwala sa iyo araw-araw at mamuhay ng banal sa kapangyarihan ng iyong biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Bago po tayo tapos, may bibigay lang po ako sa inyo. Ano spelling ng lakas? L-A-K-A-S. So, lakas. Lakas. So, meron akong acronym na gusto i-share sa inyo. Lakas. L, lumapit sa Diyos. A, aminin ang kahinaan. K, kumapit sa kanyang pangako. Hold on to the promises of God, in English yun. A, asa sa kanyang biyaya. Hope unto to the Lord. And S, sumunod kahit pagod. Because sa presensya ng ating Panginoon, nandun ang tunay na kalakasan, kapayapaan, at ayun, ayun na. Okay? So, ngayon po, tayo po dadako sa prayer request. Binibigay ko na po ang floor sa ating Board of Steward to lead us in prayer. Board of Steward. Good evening, everyone. Okay. Pakisulat na po ang mga prayer requests nyo kasi ipag-pray po natin. Di ba, sabi naman ni Lord na when two or more are gathered in His name, nandyan siya. Kaya, itugon natin sa kanila, sa Panginoon ang ating prayer request. Kaya isulat din ang mga prayer request kasi pag yan ay
hiningi natin ng tapat at saka sa puso, ay iyan po ay makakatotoo pa, mga kapatid. Kaya ilagay na po natin ang mga prayer request natin. Okay? Let us pray. Lord God, thank you po talaga so much for everything. Alam namin hindi perfect ang buhay namin, hindi perfect ang mga ginagawa namin, but you are perfect po. Tulungan mo kami na ma-imitate ka namin. Tulungan mo kami na maging kaya-aya kami sa harapan mo, Lord. Tulungan mo kami na mabigay namin sa iyo ang kapulihan. Kaya God, thank you talaga for everything. And now we are lifting you the prayer request of Sister Mercy and family. Ang kanyang prayer request, Lord, ay good health and God's protection of everyone, daily and financial provision, sustaining grace, Philippine government economy, Viva de Guzman, Galapon family, at saka Gian job. Lord, please, tulungan mo po Sister Mercy na magkaroon ng answered prayer sa kanyang mga prayer request. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami. Kasi sa aming wala po kaming magagawa kung kakayanan namin ang aming pag-asa, Lord. Okay. And then prayer request po sa ating Lord, yung concentration po namin ngayon ay ang 10th year church anniversary. And then good health sa lahat. And then worship service is coming Sunday, lalo na celebration ng Father's Day na magiging okay, Panginoon. At saka Sunday school, maganda na po ang mga lesson namin sa Sunday school na sana marami pang dadalo para makapakinig Lord sa Sunday school service. And then ang Board of Steward work namin, meron po kaming plan sa aming Board of Steward na every 3 o'clock p.m. ay magkaroon kami ng prayer warrior in unison. Kaya Lord, tulungan mo kami na sa plano ng yan ay magampanan namin ang aming steward work sa church namin. Kaya Lord, in little way, na makatulong kami, patubayan po kami isang paso. Ang prayer request po ni Sister Mila, laging malakas ang aking pangangatawan. So, mga anak ko, apo at mga alaga ko at mga kapatid. Lord, tulungan mo po Sister Mila. Hindi po palagi maganda ang pangangatawan niya. Palagi po siyang nahihilo sa kanyang sakit, Lord. Kaya tulungan mo ang mga gamot na iniinom niya ay magbigay lunas po sa kanya. Saka malayo po siya sa mga anak niya, sa mga apo niya. Kaya tulungan mo rin siya, Panginoon. At saka sa alaga niya, Lord, patnubayan mo po siya, tulungan mo po siya magkaroon ng lakas na magpapatuloy sa trabaho niya. And then, ang prayer request po ni Sister Mildred, good health sa kanyang family. Kaya Lord, tulungan mo, Panginoon, ang sister na to, Lord, na magiging, lalo na ang mga anak niya, nasa abroad, at tulungan mo rin na papangalagaan niya ang kanyang mga apo, Lord, lalo na sa kanyang nakasalalay na at Panginoon. Kaya bigyan mo siya ng strength, wisdom ang gagaling sa inyo. And then prayer request po ni Sister Christine, long and healthy life sa kanyang family, at sa kanya complete healing po sa lahat, wisdom and strength of work, God's protection sa kanya, sa labon niya, financial and daily provision, church anniversary, more clients to close this year, church service and Sunday school, discipleship class with Pastor Andy, at saka ACPAP convention in September, PICPA convention in November. We pray for Pastor John safe travel from Taiwan back to Antipolo this coming Friday. Tulungan mo si Pastor John Ray na makarating na matiwasay doon. At saka double trip sa akin sa August. Please pray for God will provide the right audit staff for our firm.
competent, hardworking, trustworthy, and willing to learn. Tulungan mo kami, Panginoon, because we are looking for um, yung auditor na ah, marunong magkaroon ng willing na maturuan, Panginoon. Hindi namin inahanap po ang perfect na auditor, yung auditor na willing na magpaturo at saka makatulong sa office namin, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami. And then, pray kay Brother June, prayer request niya, pray for safe journey to Bulacan tomorrow for work-related travel. Tulungan mo siya, Panginoon, na makarating po siya sa Bulacan bukas ng matiwasay. Makabalik din siya sa antipolo ng matiwasay. Kaya i-bless mo ang brother nito, Lord, na magkaroon ng sideline para sa kanya, sa provision ng kanyang family. Kaya i-bless mo po ang family nila, Lord. Lalo na si Sister Jane, mga anak niya na nag-aaral pa. Kaya tulungan mo sila, Panginoon, na ma makatulong ang sideline ni Brother John sa family niya. Kaya please help them, okay? Prayer request po ni Sister Faye, good health para kay Richelle, good health, safety, financial provision, and strength sa family niya. Sister Richelle, Panginoon, na malayo din sa family. Kaya bigyan mo rin siya ng katahimikan, Lord, ng peace, sa pag-alala ng family niya, Lord. Kaya huwag mo po silang pababayaan, God. And then, prayer request po ni Sister Tina, continuous deliverance and healing of Elaine, strength, wisdom, protection, and provision in all areas of our life, God's intervention upon student and community ministry, and God's hand on the Philippines. Lord, please hear po the prayer request of Sister Tina. Tulungan mo siya, Panginoon, lalo na kay Elaine, Lord. Kaya, Lord, tulungan mo po ang family na to. Bigyan mo sila ng wisdom, strength, lalo na kay Sister Tina na nanggagaling sa inyo, Lord, para magampanan niya ito lahat, Lord. And also, prayer request to pray, daily provision, good health, always, good weather for safe travel in September, guidance and wisdom sa mga bata sa school. At saka, Panginoon, thank you po talaga so much for everything. Yung hindi po nakabigay ng prayer request, lalo kay Sister Al, na nandito ngayon, Lord, i-bless mo po Sister Al, na sabi niya, makarating siya sa 10th year anniversary at saka may performance sila, Panginoon. Kaya, thank you po, Lord, na nabigyan mo ng pagkakataon si Sister Al na makaano. And also, prayer request ni Destiny, nandito rin siya. I-bless mo ang family nila, Lord, lalo na pag-alaga nila kay Cassie. Kaya, Lord, bigyan mo sila provision sa family at saka yung work nilang mag-asawa, tulungan mo na sana makatulong ito sa kanila. Kaya, God, thank you po talaga so much for everything. At saka, nandito rin si Sister Grace Oy. Lord, tulungan mo si Sister Grace na patnubayan ang kanyang family, lalo na nandito siya, malayo ang husband niya nasa US. Kaya siya na naiiwan, Lord, pag-alaga sa mga anak niya. Kaya bigyan mo po ng kalakasan ang sister nito, Lord. Tulungan mo siya na makayanan niya hawakan ang mga responsibility na malayo sa kanyang husband. I-bless mo ang mga anak niya, lalo na ang pag-aaral ng mga anak niya. Kaya Lord, thank you po talaga so much for everything. Wala na po kami maanong Panginoon at saka ano namin na tulungan mo kami dahil without you, Panginoon, we are really nothing. Kaya God, thank you po talaga so much for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po. Tayo ay closing na po. Panginoong Hesus, maraming salamat sa kapurihan at kadakilaan nyo. Maraming salamat sa mga taong nandito ngayong gabi. Naway sila ay protektahan nyo at bigyan nyo ng kalakasan
renew their strength, bigyan sila ng kapayapaan, bigyan sila ng katahimikan sa mga problema, sa kapaguran. Huwag niyo silang papabayaan, Panginoong Hesus. Gabayan niyo po lahat sila palagi sa kanilang pagtulog. Naway sila ay magkaroon ng renewed strength para sa kinabukasan, Panginoong Hesus. Lord, kayo lang po ang pagkukunan namin ng kalakasan because kayo ang legit na nagbibigay ng kalakasan. So Lord, we give everything to you. We give you all the glory, honor, and praise. Narinig niyo po ang aming mga prayer requests. Let your will be done. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Good night po. Again po, June 28 po ang ating church anniversary, 10th year church anniversary. Huwag po kayong mawawala. God bless you po. Stay safe at see you this Sunday. Bye po. Good night. Good night po. Good night. Good night, everyone. Good night. Good Huwag po night. kalimutan, sa 28 po, church Night po. anniversary. God bless. Bye-bye. 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 December 5th. December